Ang isang palaisipan ngayon, merong bang player ang makakapigil kay Nikola Jokic? Yung mga playing ginagawa niya kasi parang imposible mapigilan ng isang NBA player. Kapag dinouble team mo siya, ipapasa lang niya. Kapag one-on-one naman, babalyahin niya yung defender at maipapasok niya pa rin yung tira. Kapag naman naipit siya sa dalawang defender or kaya wala siyang mapasahan, ititira lang niya yung bola at papasok pa rin. Sabi nga ni Josh Hart, nung nagkatapat ang Knicks at Nuggets, isang paraan lang para mapigilan si Jokic, magdasal. Kahit si LeBron, sinabi rin niyang wala nang pangtapat ang Lakers kontra kay Nikola. Kahit si Anthony Davis, hindi makapalag sa kanya. Si Dwight Howard naman nagpe-pledge na makabalik sa NBA dahil di umano siya lang ang makakapigil dito kay Nikola Jokic. Pero meron kasing isang player talaga na bias stats, siya ang nakaka-stop kay Nikola, si Bam Adebayo. Kaya siguro sinabi ni Howard dahil magkamukha sila ni Bam Adebayo ngayon. Kahit si Kevin Garnett na former Defensive Player of the Year ang sinabi na lang kung pipigilan niya si Jokic, pagkakuha pa lang ng bola babanggain niya, didikitan niya ng matindi at aamuyin niya yung cologne at hairspray. Sinabi rin ni KG na hindi pwedeng bantayan si Jokic katulad ng ibang player. Actually, ito siguro yung tamang paraan para mapigilan si Nikola galing kay Kendrick Perkins. Siguro naman walang mag-o-object dito na ang referee ang tanging makakapigil kay Nikola Jokic ngayong season kung ma-eject siya sa game. Nagkaroon na ng ejection si Nikola ngayong season. Sa 21 na talo ng Denver Nuggets, merong isang laro doon na walang Jokic. 5 games na merong triple-double si Jokic na 4 na games naman na meron siyang 30 or more points. So sa stats ako magbabase dito. Sinabi rin naman ni Sabonis to kapag ido-double team si Nikola, ang gagawin lang niya, ipapasa niya sa ka-teammate niya. Dahil makaka-attract ng defense si Nikola, mag-o-open yung isa sa mga teammate niya at si Jokic ang isa sa best passing big man ngayon. So sinasabi na nga ng player, hindi kayang pigilan si Jokic ng one-on-one. Pero ang kayang pigilan ng mga team, yung ka-teammate ni Nikola Jokic. Sa 21 talo din ng Denver Nuggets so far, 7 doon walang Jamal Murray dahil sa injury. Ito yung early part ng season or November. 3 teams ang tumalo sa Denver Nuggets sa series sa regular season. Actually 4 yun, yung Orlando Magic hindi ko nasasama kasi nasa East. Yung sa West kasi Kings, Houston at OKC. Nung nagtapat ang Sacramento at Denver, si Jokic noon umiscore ng 36 points, 13 rebounds at 14 assists. Natalo pa doon ang Denver. Walang Jamal Murray. Dinalo ng Kings ang Nuggets sa pamamagitan ng 3-point shooting. 16 out of 34 mula sa 3-point area kontra sa 6 out of 25. So mga December 9 to. Noong February 9, tinalo ulit ang Sacramento ang Nuggets. Wala namang MPJ. Nag-misfire yung mga tira ng Denver. Tinambakan sila ng Sacramento. 58% sa field at 50% sa 3-point area yung Kings. Noong February 14, wala ulit Jamal Murray, misfire ulit ang mga tira ng Nuggets mula sa field. Ang Houston, nakalain mo, tinalo yung Denver ng 3 beses. May 2 games doon na walang Jamal Murray sa lineup. Merong isang game naman na naglaro si Jamal pero nasa 35% lang siya sa field sa loob ng 17 attempts. Yung OKC naman, naglaro dito si Jamal Murray pero ito yung mapapansin mo doon. 35% si Jamal Murray mula sa field. Si MPJ naman 38%. May isang game pa doon na walang Nikola Jokic. Sa stats, si MPJ merong 17.7 rebounds at 1 assist per game. 49% sa field at 40% sa 3-point area na at least 7 attempts per game. Si Jamal Murray naman almost 21 points, 4 rebounds, 6 assists, 47% sa field at 40% sa 3-point area. Almost 6 attempts. Sa 3 teams na nabanggit ko kanina at sa mga talo ng Denver doon, yung 2 players hindi nag-a-average mula sa field ng nasa 40%, either field or kaya beyond the arc. Kung pipigilan kasi si Jokic, parang wala akong makita doon kung paano. Pero kapag pinigilan mo yung 2 ka-teammate niya, si MPJ at si Jamal Murray, na pareho silang mag-struggle sa field, mababaliwala yung mga playing gagawin ni Jokic kasi sumasablay sila. May reason din kung bakit hindi namamasa si MPJ. Kasi siya yung ikatlong papasahan ng bola na kapag pinasa niya ulit yun, mawawala sa play.